Magandang gabi sa lahat ng mga tigapakinig ninyo dito sa Sindak Short Stories. Nais ko lamang pong ibahagi ang hindi ko malilimutan at yet nakakatakot na experience na naranasan ko nung ako ay kolehiyo pa lamang. Nung time na maganap kasi ito, Sir Red, ay ginagawa po namin yung isang requirement namin doon sa major subject na kung saan isang indie film yung aming issue-shooting. Okay naman na yung mga pre-prod pero ito pong pinakahuling scene na amin pong issue-shoot ay napagdesisyonan po ng assigned director namin na sa North Olympus Subdivision na lamang i-shoot. Minsan inaabot talaga kami ng gabi dahil sa shooting na iyon at sa dami ng scenes at preparation. So nakagawian na rin po namin na bago maghiwa-hiwalay after po nung shooting ay nagpipray po kami ng magkakahawak ang mga kamay. Depende kung saang part ng subdivision kami inabot. Pero nung gabing iyon, hindi ko alam at hindi ko maipaliwanag yung feeling. Biglang lumalamig yung bandang paa ko na kahit hindi naman po mahangin sa paligid. Nung huling araw nga din po nung shooting na iyon, inabot na kami sa gawin ng plaza. So habang nakaupo po sa gilid yung ibang mga kasama namin na hindi po main character, nanonood lang po sila ng sinushooting namin na scenes. Isang kaklasiko ang bigla na lamang pong napahiyaw dahil nagulat po siyang may bumulong daw sa kanyang tenga. Malalim na boses ng lalaki iyon at ibang lengguwahe daw po ang ginamit. Galit yung boses at sa pagkakadescribe niya parang sa demonyo. Ang nakakabigla pa nga din doon, Sir Red, yung katabi niya sa kanan ay narinig din daw po yung same na boses. So ibig sabihin, hindi lamang po ito parang guni-guni lamang o kaya dulot lamang ng pagkalipas ng gutom. Since naniniwala po ang aming direktor sa mga entity na hindi po namin nakikita, agad po niyang pinapack up yung aming shooting nung araw na iyon. Nagpray muna kami bago umalis. Isa po ako sa mga listeners ninyo dito sa Caloocan City and please hide my identity and just call me Miss Purple Lady. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Finn. Isa sa mga silent listener po ninyo simula pa noong 2020 kaya karamihan sa mga nailalapag po ninyong stories ay napakinggan ko na. Tubong Eastern Samar po ako pero naririto ako sa Tondo, Maynila para po sa trabaho. Ang aking isi-share po ay isa sa mga kababalaghang nangyari sa akin nung namatay yung asawa ng amo kong babae. Isang gabi noon nang dinala po siya sa ospital dahil umatake na naman yung sakit ng amo kong lalaki. Sa katunayan po niyan, hindi na po namin talaga tinatanong kung ano yung sakit o dinaramdam ng amo kong lalaki. Basta't ang nadidinig ko na lang sa usap-usapan ng ibang mga katrabaho ko, lagi daw pong sumasakit ang tiyan nito. Akala ko nga po, gagaling na yung amo naming lalaki pagkadala sa ospital nung gabing iyon, katulad din po ng mga dati. So needless to say, sanay na kami na siya ay laging itinatakbo at dinadala sa ospital. Pero nakakalabas naman din po at dinidischarge kinahapunan. So tuloy lamang yung trabaho namin nung gabi. By the way, sa palengke po pala kami. Nagtitinda, nagde-deliver at kami din po yung naniningil doon sa mga kumukuha ng mga items sa amin. Nung umaga na iyon, isang masamang balita ang natanggap ko pagka-uwi ko galing maningil sa palengke. Patay na daw yung amo kong lalaki. Hindi ko po talaga ito inaasahan. So inalam na lamang namin kung saan po siya ibuburol at ang sabi,
Doon daw po sa barangay at hindi sa mismong bahay ng amo ko. Maluwag po kasi doon sa gawi po ng barangay dahil talagang doon ibinuburol yung iba pang mga namamatay sa lugar namin, lalo kapag meron din po na inaasahan na malaking volume ng tao na dadalo o darating. So nung araw na iyon na nakaburol na po yung amo kong lalaki, napagdesisyonan ko po na hindi muna sumilip dahil ang gusto ko ay makatulog muna dahil puyat talaga ako sa trabaho. So ibig sabihin, makakatulog talaga ako ng husto dahil tahimik. Tiyak na mapapasarap yung tulog ko dahil kung naririto lamang yung mga kasama ko, ang ingay-ingay po talaga nila. Ang lakas-lakas ng boses nila kaya mabuti na lamang masusulit ko yung lugar. So nahiga na ako at natulog. Nakadapa pa nga po ako noon, Sir Red, dahil yun po yung talagang nakasanayan ko na. Hanggang sa dinalaw na ako ng antok, pero bigla po akong nagising dahil may bumatok po sa akin ng pagkalakas-lakas. At sa sobrang lakas ay sumakit pa nga po ang aking batok hanggang sa napabangon ako at napaaray. Agad kong nilingon kung sino ang may gawa. Iginala ko ang aking paningin sa buong paligid ng kwarto. Pero wala po talaga akong kasama. Wala akong nakitang kahit na sino. Imposibleng may makapasok din sa bahay dahil nilak ko pa nga po yung pinto at maging yung bintana bago ako humiga. Hanggang sa naalala ko na lang bigla yung amo kong lalaki. Alam kong siya yung may gawa nito dahil Sir Red, ganito din po niya ako binatukan nung siya ay nabubuhay pa. Maaaring nagalit siya o iniisip niya na unang araw ng burol niya tinutulugan ko at hindi man lang sisilip. May pagkamasungit din kasi yung amo kong iyon. Kung kaya tumayo na lamang ako, naligo at nagtungo na sa burol niya. Baka mamaya kasi ay hindi na lang batok yung aabutin ko kundi baka sipain o ilaglag na niya ako sa higaan. Pagkadating ko po sa lamay, ikwinento ko nga po sa kanyang may bahay yung nangyari sa akin. Nagulat din po sila dahil maging yung kapatid pala ng amo kong lalaking yumao ay ganun din daw po yung ginawa sa kanya. As in nasaktan daw po siya. Pinalo siya ng napakalakas sa binti. Pinakita pa nga po nung kapatid ng amo kong lalaki yung binti po niya kung saan siya banda pinalo at meron talaga itong pasa. Kinilabutan din ako nang malaman ko iyon, Sir Red. Ang tanong ko na lamang po syempre sa lahat ng inyong mga tigapakinig, kung ito bang nangyari sa akin ay meron bang masamang kahulugan? O kaya masyado lamang malikot ang aking isipan? Ito pong ikikwento ko sa inyo, Sir Red, ay nangyari po sa isang liblib na lugar sa Leyte. Actually, may similarity po ito sa isa sa mga nakwento ninyo at na-feature na sa Hilakbot. Kung kaya't nung nadinig ko ito, agad kong naaalala ang kwento ng aking tita. Ang nangyari po kasi, Sir Red, ay ganito. Meron po silang kapitbahay na babae. At nung nangyari daw po sa kanyang kababalaghang ito ay mag-isa lamang po siyang naglakad pauwi. 3:00 daw iyon ng hapon. Ang dinaanan po niya kasi ay medyo may kakahuyan sa gilid ng isang rough road at malayo po yung mga agwat ng mga magkakapitbahay. Hanggang sa may nasa lubong daw po siyang isang babae na nakaputi na damit at naglalakad katulad niya. Mahaba ang buhok at ang ganda daw talaga ng muka. Yung katawan nga daw po nito ay parang nga daw pong nag-i-illuminate. Pero habang papalapit ng papalapit yung babae, napansin daw po nung kapitbahay na babae ng tita ko na tinitignan daw siya nito. As in nakatingin lang. Hindi man lang ngumiti o kaya'y ikinaway ang kanyang kamay.
Nawirduhan daw po itong kaibigan ng tita kong babae. Mabilis din kasi daw maglakad yung babaeng nakita niyang maganda. Hanggang sa lakad siya ng lakad, tapos ine-expect niya na sa haba ng nilalakad niya ay may makikita na daw po siyang bahay, upang nang sa ganun ay mapagtanong-tanong daw po niya kung saan o ano pa yung pwede niyang lakaran na medyo shortcut. Pero wala siyang mahagilap na mga bahay sa gilid. Hanggang sa parang nawalan daw po siya bigla ng ulirat, as in nagkulay black lahat ang paligid niya. Hanggang sa nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng isang burol na kulay green. Pahapon na daw po yun at palubog na ang araw. Doon sa baba ng burol, natanaw niya sa hindi kalayuan na parang nga daw pong merong isang malaking salo-salo. Parang may event at sayawan yata daw yung nakikita niya kasi may mga umiilaw na parang ganoon sa mga disco lights at marami daw talagang tao. Ang ikinatatakot niya, Sir Red, paano siya napunta sa tuktok ng burol? Gayong alam niya na ang hinahanap niya kanina ay makabahayan sa gilid lamang ng rough road. Doon lamang po pumasok sa isipan niya na maaaring siya ay naengkanto. Sa pagkakatanda din daw niya, wala naman din siyang nakitang event doon sa area nila. Nagmura lamang daw po siya na nagmura. Hanggang sa namalayan niya na nasa labas na siya ng kanilang bahay. Ikinagulat din daw ito ng kanyang asawa dahil sigaw daw ito ng sigaw sa labas. Napakaingay daw ng asawa nito at bakit dis oras ng gabi ay nagmumura pa daw ito doon na animoy nag-aamok. Hating gabi na pala siya nang nakarating sa kanila. At hindi niya maunawaan, Sir Red, kung paanong sa bilis ng mga segundo, sa bilis ng oras, ay na-transfer siya sa hindi niya maipaliwanag na mga lugar hanggang sa makarating nga po siya sa harap ng kanilang bahay. Actually, nang nakausap na po siya ng kanyang asawa, lubos ang kanilang pag-aalala sapagkat kanina pa daw po pala hinahanap yung babaeng ito. Sabi naman ng babaeng kaibigan ni tita, hapon na nga daw siya umalis galing doon sa pinuntahan niya. Kinabukasan nga din, ipinagtanong-tanong daw po nila kung meron bang naganap na sayawan sa area nila. Base sa kung saan ito nakita sa tuktok ng burol nung kaibigang babae ng tita ko. Pero yung mga residente ay kunot noon na sumagot na wala naman daw nangyari. Walang sayawan na naganap at napaka-imposible dahil malayo-layo pa daw po ang petsa ng kapistahan nila doon. Doon na nakumpirma ng kaibigang babae ng tiyahin ko ang nangyari sa kanya. Sobra din talaga akong kinikilabutan, Sir Red, sa tuwing naaalala ko ang kwentong ito. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.